Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong mga pag-uusapan, no, na issue. Unahin natin ito yung kay Anjo Iliana na naman, mga kababayan ko. So may pasabog na naman siya. Isa sa mga or dalawa sa mga nakasama niya sa Itbulaga noon. 'Di ba? Nung una si Senator Tito Soto, yung di umano'y may kabit daw. Pangalawa, ito naman kay Alan Kay. Then kay yung isa kay Jose Manalo. Pero unahin natin 'to kay Alan Kay. Ano ba 'to? Panoorin natin. Good afternoon at kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan kaya diyan lang kayo sa bahay, nood-nood. Kaya meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Dahil dun sa mga supporters natin na pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok. Kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na ako magkwento ngayon. Ganun kasi ako Nagalit kasi itong si Anjo kay Alan nang ma-interview Ayoko ng dun yung sabihin na diretso, kwento-kwento pa eh. Yung mismong banat na ni Anjo Iliana. Ano ba yan? Yeah. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Mahal yun eh. Parang nasa 2 ewan ko i-correct niyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator SUV. Hindi ko alam, yung binenta sa akin sira pala. Yung alalay niya nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, pinaayos ko yung kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000. Mahal, no? Tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling paglita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na Pero dapat nag-research kami eh. Diba? Parang dun sa part na yun, parang hindi siya makatwiran. Diba? Kasi ako nga, kahit nga cellphone lang ang bibilhin ko na tig yung mumurahin lang. Inaano ko pa sinesearch ko pa Kasi hindi ko naman pinulot yung pera Di ba? Pag mga ganyan, i-research mo din. Yan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Ang sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman yan yabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes, booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan, na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Totoo. Dapat yan hindi na talaga kinikwento. Kasi alam mo, Sir Anjo, no? Yung mga ganyan, yung mga information, bagamat, let's say sabihin natin kabulastugan, di ba? Pinagkatiwala sa iyo yung istorya na yan Hindi mo dapat wini-weaponize yan sa mga taong katulad nito.
ito yung mga taong walang kwenta, 'di ba? Kasi siyempre dahil kaibigan ka, kinikwento sa yung mga ganyang bagay. Kasi ano eh, alam niya na mapagkakatiwalaan ka eh. Hindi ko sinasabing maganda yung ginagawa, no? Kasi sa alam nyo, kayong magkakabarkada, 'di ba? Pag magkakabarkada, turingan nyo yung mga totoo kayong kaibigan. Siyempre may mga bagay na na-share sa iyo, shinare sa iyo lang 'yun. Hindi para ikwento sa iba, 'di ba? Hindi dapat kinikwento sa may mga bagay kasing gano'n eh. For example, no, may purpose kung bakit kinikwento sa iyo. Unang-una pinagkatiwalaan ka dahil siya worthy kang kaibigan, 'di ba? For example, ganito no, tayo magkakabarkada. Sasabihin ko sa alam mo gago ako nung dati. Yung kotse ng tatay ko tinatakas ko yung lagi na walang paalam, 'di ba? Tapos ano, may pagkakataon nga ano eh, kinuha ko yung baril ng tatay ko, 'di ba? Tapos dinala ko sa Rumble. Siyempre kinikwento mo yun bilang ano eh, kasi yung tatay ko ang daming baril nun. Alam mo yun, tapos ipagkakanulo mo na bigla mo ikikwento sa iba na ikakapahamak ng kaibigan mo. Although na hindi ko sinasabing konsintin, kung yun ay halimbawa, let's say, may ginawang masama ang kaibigan mo, no? Ito naman yung senaryo. Pare, may sasabihin ako sa'yo. Nakapatay kasi ako eh. Hindi ko naman sinasadya eh. Napatay ko si Juan. 'Di ba? Hindi ko naman siya sinasadya eh. Pinagkatiwalaan ka ng kaibigan, irespeto mo yon. Now, kung hindi mo kayang itago yon, syempre tao tayo, no? Sasabihin mo rin sa kaibigan, pasensya na tol ha, kailangan talaga kitang isumbong sa pulis. Kasi para sa'yo din yan. 'Di ba? Ipaalam mo sa kaibigan mo. Hindi yung ililihim mo na ano, 'di ba? Or halimbawa, kung talagang kaibigan, edi kung kakayanin mo bilang may pinagsamahan kayo, di i-share mo sa akin. Quiet lang ako. Now, kung imbestigahan ako ng pulis, 'di ba? Wala na akong magagawa doon. Kasi may bond kayo eh. Yun dapat ang maintindihan mo eh. Yung mga kagaguhan nyo kasi, bilang magkakabarkada, dapat naiintindihan nyo yun. 'Di ba? Lalo na yung mga shinare sa'yo ni Alan Kay na feeling ko hindi naman siya makukulong kung malalaman ng buong mundo dahil kahihiyan niya lang naman yun. Hindi na dapat sinishare yun. Yung mga ganung bagay. 'Di ba? Okay lang sana kung ito, medyo bibigyan ko pa ng katwiran yung kinakalat mo kung sasabihin mo sa akin na si Alan Kay ang number 1 drug lord pala sa Pilipinas. Yung talagang ano, kailangan sabihin mo para may mailigtas kang iba. Pero si Alan Kay ay nag-book ng nagbahay ng PBA player, parang hindi naman worthy na ano yun eh. More on personal na ano yun eh. Na deals niya yun eh. Na pinagkatiwala sa iyo eh. 'Di ba? O ngayon nalaman namin na nag-book siya ng mga PBA player. Ano na pala ng buong Pilipinas? Na pinagtawanan lang nila si Alan Kay. Yun lang. 'Di ba? Wala din. Parang inano mo lang talaga. Kasi yung paninira, ito ha. Sana maintindihan nyo, ang word na paninira kasi, hindi depensa kahit sa legal, hindi depensa ang pagsasabi ng totoo eh. Let's say halimbawa ipagkalat mo na ako ay may galis sa singit, 'di ba? Matagal ko na example 'yun kasi 'yun ang pinakamadaling ano eh. 'Di ba may mga nililihim ako halimbawa, may galis ako sa singit. Kaibigan kita. Naikwento ko sa iyo. Matagal ko ng problema ito eh. Palagi nangangat yung singit ko.
'Di ba? Alam mo 'yun, araw-araw kamot ako ng kamot sa singit ko, may galis ako sa singit. Kaibigan kita, eh, hindi ako nahihiya sa'yo, kaya ko shinare 'yun. Tapos ngayon ipagkakalat mo sa iba, "Uy, alam mo si Bungo, alam mo 'yan, nagkaaway tayong dalawa, no? Alam mo 'yan si Bungo, may galis sa singit 'yan, nakakadiri." 'Di ba? Nakakadiri 'yang tao na 'yan, may galis sa singit. Well, sabihin na natin totoo, 'di ba? Hindi ko naman matatanggi 'yun dahil totoo naman. Alam mo ba yung purpose kung ba't mo sinasabi? Hindi 'yun hindi for awareness 'yun, eh. Ginawa mo 'yun para ipahiya ako, 'di ba? Hindi siya hindi siya kasi may mga lihim ang mga barkada natin na alam mo 'yun, dahil napagkatiwalaan kita na ikwento ko sa'yo, 'di ba? Let's say, yung mga kagaguhan ko nung araw, yung mga dapat i-keep mo 'yun. 'Yun ay tanda ng sincere kong pakikipagkaibigan sa'yo kaya ko shinare 'yun sa'yo. 'Di ba halimbawa, alam ba may girlfriend ako 'no, tapos meron pa ako isang girlfriend, ikikwento ko sa'yo, "Tol, paano 'yan? Mahuhuli ako ng girlfriend ko. Ano kayang gagawin ko? Ito naman 'di ba may mga gano'n na senaryo, kaibigan kita." Alam mo 'yun, pinagkatiwalaan kita tapos biglang ibubulgar mo, alam mo 'yun, 'di ba? Dahil nagkaaway tayo. 'Yan ang mga taong walang kwenta, yung mga ganyan. Mga ganyang tao walang kwenta 'yan. Tapos feeling mo tatakbo ka pa ng senador? Eh, baka mamaya ipagkanulo mo ang Pilipinas pagka nasusukol ka na, 'di ba? Well, 'yun ang tingin ko, 'yun ang opinion ko dahil sa ginagawa mo na 'yan, 'di ba? 'Yun, nakakawalang kwentang tao pagka gano'n. O next, ano na naman itong kay Jose Manalo, puro personal ito eh. Kung tutuusin, walang kwenta ito na malaman ng tao. O ito, anong istorya nito kay Jose Manalo? Tingin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time at aminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin na kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yon. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Di hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Boss, bakit maggumawa ng pandikoko? Diba? Let's say, naiintindihan ko yung pain, no? Naiintindihan ko yung, pero yan ay mga personal na bagay na. Hindi na yan para sa tenga ng publiko eh. Katulad nung sinabi ko nung una, no? Yung mga ganyang, walang kwenta yan eh.
may intindihan ko pa kung halimbawa pinersonal ka ni Jose Manalo. 'Di ba? Nagsalita si Jose Manalo laban sa na personal. Alam mo yan si Anjo Iliana, ano yan? Utangero yan, ang dami utang niyan, hindi binayaran or halimbawa bastos yan, merong isang dancer hinipuan yan, 'di ba? Yung mga ganon, pag pinersonal kang atakin, dapat naiintindihan natin yung mga bagay na personal sa mga bagay na nasa publiko. 'Di ba? Ganito, bibigyan ko kayo ng example, no. Kasi nami-mix up yun, pinipersonal mo ko. What do you mean pinipersonal kita? Pag pinersonal kita, sasabihin ko yung mga bagay na hindi pa alam ng tao tungkol sa'yo. Yun ang pamimersonal at saka yung mga bagay na not meant for public consumption. 'Di ba? Katulad nung sasabihin ko na ikaw ay may AIDS na hindi mo naman pinapaano sa mga tao, ikaw ay may kabit, ikaw ay inabandona mo ang anak mo, ikaw ay may mga utang na hindi mo binayaran, 'di ba? Well, yung mga ganong bagay, hindi na nagiging personal yon kung yun ay nakapublish na sa publiko. For example, no, si Jose Manalo, 'di ba? Nagalit yung asawa niya, nag-post sa social media na alam mo, Jose Manalo, niloko mo ko, may babae kang iba. Nakita na natin sa public lahat yun eh. Yun, pwede na natin itapik yun. Na, ay, ganun pala si Jose Manalo, ayon sa asawa niya. 'Di ba? Pero kung hindi naman nilalabas sa publiko yon at kinalkal mo doon sa asawa ni Jose Manalo at ikaw naglabas, kuryente ka doon. Nami-personal ka noon. Hindi mo na business yun eh. Pero every time na pag yan ay nilalabas sa publiko, kahit na halimbawa kapatid ni Jose Manalo, no, nag-publish dyan, alam nyo ba si Jose Manalo may galis sa puwet? Diba? Nilabas na sa publiko yun eh. Ganun. Jose Manalo, may galis ka pala daw sa puwet eh. Nilabas na sa publiko yun eh. Diba? Ang na-personal sa kanya, yung kapatid niya or yung asawa niya. Parang ganito, si Anjo Iliana, nilabas niya na sa publiko yung mga kabulakan. Pwede na natin pag-usapan yun. 'Di ba? Pero ang gusto kong punahin dito yung pag-uugali ni Anjo Iliana, hindi maganda. Hindi magandang taong ganyan. 'Di ba? Hindi siya maganda kahit kailan. Kahit pa sabihin mo na ako, let's say halimbawa, yamot na yamot ako kay Alan Kay at Jose Manalo, galit na galit ako. Tapos may magbubulgar na ganyan na yung lihim. Maaring sa una matuwa ako, no? Dahil kaaway ko si Jose Manalo at pero as time goes by, 'di ba? Parang mas nakakagalit yung yung taong nagbubulgar ng ganon. Kasi hindi yun eh, hindi siya business pampubliko eh. 'Di ba? Anyway, proceed tayo do sa main sa ibang issue. Ito naman to? 18 minutes din 5 buwan na kayo walang hulog, ma'am. 5 buwan na. Kami na kinukulit ng bangko, ma'am, oh. Ang sabi ko, 5 buwan ako magbabayad pero ipupol ko yan, hindi yung kabalik ka naman dito sa akin eh. Ma'am, Pupul. 5 buwan na kayo hindi pumupunta ng bangko. Naman kasi, nangungulit naman kayo nangungulit sa akin kasi. Paano nga mangungulit? Ako dun ah. Buwan-buwan po tayo. Ano ba, scripted o hindi? Hindi ko na rin alam kung ano yung scripted sa hindi eh. Hulog, ma'am, sa sasakyan. Buti kong motor lang po yung kinuha ninyo. Sasakyan yan, ma'am, eh. Ito nga yun. Grabe naman. Nag-usap na ako doon sa office mismo. Pero kung ito man ay totoo, no? Grabe ka naman kung ikaw ay kukuha ng hulugan. Kaya ako kahit kailan talaga ayoko na hulugan eh. Hanggat maaari, babayaran ko talaga ng full. Kasi masakit sa ulo yung hulugan na yan. Sa totoo lang, kaya kong kumuha talaga ng kotse. Sa totoo lang. Pero ayoko na hulugan. 'Di ba? Hindi siya, kung may pagkakataon, isang bagsakan or let's say halimbawa,
Kung hindi ko man kaya ng isang bagsakan, yung kaya ko yung yung term, yung madalian lang. Let's say 6 months or Pero yung ilang years, ewan ko, may nagpapaliwanag na okay naman daw yun. May benefit daw yun eh. Pero sa akin, kung meron lang ako na ipapang-full, ipo-full ko na. Masakit sa ulo yan eh. Now, kung ikaw ay wala kang kasiguraduhan na kaya mong isustain yung bayarin na ganyan, maraming ganyan eh. Lalo na doon sa pinagtrabahuhan ko dati. Na, alam mo yun, porkit na-approve yung car loan nila, akala nila ganun lang kadali. Kasi ang pagbili ng sasakyan kasi hindi yan natatapos hindi yan katulad ng cellphone na, di ba ito cellphone. Pag binili mo ang cellphone, kahit hulugan ito, wala ka ng ibang babayaran dito eh. Load siguro, Pero, ito na, cellphone na ito. Ito lang babayaran mo. Ang sasakyan kasi, kahit sabi mong motor pa yan, syempre may change oil pa yan, may maintenance pa yan. Mabubutasan pa ng gulong yan. Kailangan mo pang i-carwash yan. 'Di ba? May mga piyesa pang masisira yan. Gagasolinahan mo pa yan. Hindi doon natatapos sa pagbili yan eh. Malaking responsibilidad talaga yan. Katumbas niyan yung yung bumubuhay ka ng anak. 'Di ba? Kaya kung papasok kayo sa ganyan, siguraduhin niyo na meron kayong sustainable income. Kung hindi kaya, mag second hand muna. 'Di ba? Kung kaya, maraming mga isang bagsakan, 300,000, hindi man modelo yung mabibili mo, at least wala ka sakit ng ulo. Meron siguro yung sira eh. Pero yung may hihila ng sasakyan mo, wala. Magdala ka na lang siguro ng kilala mo magaling na mekaniko kung bibili ka ng second hand. Marami namang nakakakuha diyan ng maayos naman. 'Di ba? Kung hindi kaya, wag ipilit, ha? Yun lang naman, ganoon naman kasimple yan eh. Next. Ito, may gusto akong dito. Nasa retail po kasi ako eh. 'Di ba? Unang kaso ito. Nakabasag siya, no? Yan, 85 tumbler daw. Ibinahagi ng isang customer ang kanyang karanasan habang bumibili ng set ng basos sa isang maliit na mall. Humingi siya ng tulong sa sales lady. Habang inaabot ito, aksidenteng nabasag ng sales lady ang isang piraso na nagkakahalaga ng 85. Bagamat nagpatuloy ang staff sa pag-assist, napansin ng customer na halata ang pag-aalala nito. Kaya sinabi niya na siya na ang magbabayad sa nabasag na baso upang hindi ito maipasa sa sweldo ng sales lady. Mahina itong nagtanong kung okay lang po ba? At sinagot siya ng customer na hindi naman yun sinasadya. Ilang sandali ang lumipas, binalikan niya ang sales lady at nagpasalamat ng taos-puso. Anya, maraming salamat po ma'am, kapag kami po ang nakakabasag 10 times po ang kaltas sa amin. Nagulat ang customer. Ang isang baso, bawal ito. Sa totoo lang. Actually, sa shoplifter din, yan eh. Ina-apply din ito eh, sa shoplifter. Yung babayaran ng 10 times. Pero bawal ito eh. Pwede ka mabaliktad dito. Yung charge na yan. Hindi, hindi siya acceptable. Kasi, may ganyang policy dati. I think, pure gold yata yun. I'm not so sure, Kasi may mga dicer na nagro-roving sa amin eh, galing sa iba. Pure gold yata o Uniwide. Hindi lang ako sure. May ganyang din. Sa shoplifter at sa nakakabasag. Bawal yun eh. Nabaliktad yata eh. Siya pa yung binayaran nung nagdole siya. Bawal ito. Yung mga 10 times na yan. Kung yung i-charge yun lang. Nagulat ang customer ang isang basong 85 ay katumbas ng halos 2 araw na trabaho ng staff. May mga ganun talaga. Noon, nakakalusot yan kasi ang rasyonale dyan ay para magtanda at mag-ingat. Pero ngayon, bawal na yan eh. 'Di ba?
Now, dun sa mga nakakabasag-basag na yan, totoo yun. Kapag hindi kasalanan, ganito ang rule, no? Ganito ang rule. Ito lagi niyong tatandaan. Kapag kayo naglalakad sa aisle, nakatabig kayo niyan sa display at nabasag nyo, hindi nyo cargo yun. 'Di ba? Considered as kasalanan ng store yun. Ibig sabihin, hindi nila inaayos yung display nila or halimbawa may gumalaw na customer doon, hindi binalik na maayos. Dapat responsibilidad ng mga taga-store na ayusin yon pag binalik na. Huwag niyong babayaran yon. Pero iba naman ang senaryo na ito. Kasi ano yan bago bayaran ng customer, kailangan mapatunayan na yun ay sinadyang hawakan ng customer, tiningnan niya at nabitawan niya, yun, babayaran niya yun. Pero yung halimbawa naglalakad sa aisle, natabig niya, no? May mga CCTV naman yung mapapatunayan naman yun kung totoo eh. Natabig niya, hindi ano yun, hindi liable si hindi liable si customer. Now, may isang senaryo dito. Ito naman, 55-inch na basag na TV na basag sa mall. Laki ng TV na sinira ni Harley. Worth of 21,000 na Hindi ko naman masisisi. Nagpipili kasi kami ng ng bibilihin na washing machine. Siyempre bata to. Kahit na, itong senaryo naman na to, hindi na ito yung yung aksidenteng nasagi mo eh. Ito, bunga ng kapabayaan mo to, hinayaan mo yung bata magkatikot doon. At dahil will ng bata yon nabasag yun, babayaran nyo talaga yan. Hindi na kasalanan ng store. I'm so sure, maayos naman yung display doon. Kinalikot lang ng anak. Well, yung bata, totoo yun, bata naman yan eh. Hindi naman, syempre curious yan eh. Normal sa bata yan. Pero sa magulang na pinabayaan nyo yan, hindi normal yan. 'Di ba? Responsibilidad niyan bilang magulang. Pagdusahan nyo, nagpabaya kayo eh. Kaya dapat ang anak laging bantay sarado lalo na kung ganyang kaliliit na bata. Dapat nyo yan, alam nyo dapat yan. Ito, malinaw ito na kasalanan ito nung magulang. Hindi ng bata ha. Kasi totoo yun, bata yan eh. Curious pag may nakita yung kakaiba or lalo na kung may cartoons na pinapalabas or siguro feeling niya gusto niyang palitan ng channel, naghahanap siya ng pipindutin nabasag niya. 'Di ba? Hindi na yun aksidente eh. 'Di ba? Negligence na yun. Ano yun? Aksidente mong hindi nabantayan yung anak mo? Bullshit, 'di ba? Tama lang 'yan para magtanda kayong mga magulang. 'Di ba? Hindi dito nag-a-apply yung sinabi ko. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Yan lang po. Bye-bye.